Alas 5:11 na ng umaga mga kapuso. Kayo ho'y nakatutok na sa GMA Super Radio Palawan. Kayo ho'y nasa Super Balita sa umaga numero 1. Ngayon pong araw ho na Lunes, Marso 9, 2026. Punta na ho natin yung pong mga nakalinya na ho natin mga balita. Ngayon pong araw ho na Lunes, mga kapuso sa ating pong Super Balita sa umaga numero 1. Sa naging panayam ng Super Radio kay Vice Mayor Jimbo Maristela ng Puerto Princesa, aniya epektibo na ang ordinansa para sa pagdaan ng mga tricycle sa Rizal Avenue. Opo, ito po ay effective na sapagkat na-publish po ito noong January 12 pa at saka January 18. Opo. Kung magbibilang po tayo ng 15 days base sa ordinansa na 15 days after ng publication, dapat nag-take effect na to noong pang February 3. Okay. Kaya lamang bago lamang tayo nakaroon ng feedback, bago lamang natin nakuha yung kopya ng publication sa Secretariat ng Sanggunian, Opo. kaya bago lamang natin na-inform yung ating mga kababayan. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ng tinig ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Sa kaugnay na balita mga kapuso, dahil ang hirap umano ng sitwasyon ng mga tricycle, dati kung tutungo sa Rizal Avenue Extension ay kailangan pang umikot ng malayo, pero sa ngayon ay hindi na dahil pwede na silang dumiretso. Pagkat kung galing kang Baltan at pupunta ka sa Manalo Extension, o kaya lang dyan sa mga establishmento bago dumating ng old airport natin, kinakailangan umikot ka pa ng Lacao kung galing ka ng San Pedro. Correct. Ikot ka pa ng Lacao, samantalang po pwede ka na ngayon mag-cross ng Baltan. Pwede ka nang tumawid mula Baltan papunta ng Fernandez Street. Opo. At kung pupunta ka sa dating mga establishment sa old airport, ay pwede ka nang dumiretso mula Baltan papunta sa harap ng Kapitolyo, dire-diretso na hindi ka na kinakailangang umikot sa Lacao, sa Manalo Extension. Kaya kung galing ka naman dito sa mga establishment dito sa bago dumating ng old airport natin, mga restaurant, hotel, Manalo. pwede ka nang tumawid sa harap ng Kapitolyo, papunta doon sa Baltan. 14 na minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. Ngunit meron lamang umanong oras na inilaan dahil sa pakiusap ng City Traffic Management Office. Kaya mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, hindi pa rin po pwedeng dumaan at papasok ng Rizal Avenue mga kapuso. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mayroong oras dahil na rin po sa pakiusap ng ating City Traffic Management, hindi po pinapayagan na mag-cross dyan sa mga lugar na yan sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Okay. At alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yung mga Pero mula po alas 9 ng umaga, 9:01, hanggang alas 4, 3:59, ay po pwede silang dumaan dyan. Kiusap na ating City Traffic, sapagkat ang original nito, June Fred, talagang walang limit yung oras. Okay. Kaya lang nakiusap yung ating City Traffic na kung po pwede para hindi naman masyadong mag-traffic sa lugar na yan, sapagkat alam naman natin na napaka-busy yung mga daan na yan, June Fred. Kaya napagkasunduan ng Sangguniang Panunsod na magkaroon din ng limitasyon yung oras. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pong nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 1. Sa kaugnay na balita, sa isinagawa nilang sesyon sa labas ng Sanggunian
Aniya ito'y dati pang ginagawa at ang balak nila ay ikutin ang lahat ng barangay sa lungsod, mga kapuso. Ito naman po ay ginagawa na noong pang mga nakaraang mga vice mayor sa Opo. Bunian. Mm-mm. Napili po namin 'yun sapagkat ang balak talaga namin ikutin yung lahat ng mga barangay sa rural areas. Okay. Kung inyong matatandaan, yung una naming out-of-town session, yung 18 Council, ay nandoon tayo sa barangay Bagong Bayan sa Opo. West Coast. Alas 5:17 na ng umaga. Samantala mga kaibigan, isa sa mga napili umano nila ang Barangay Bahile dahil may mga sulat o may mga sumulat ho sa kanya ang mga concerned na residente. Isa dito ang boundary conflict ng Buenavista at Macarascas at ang reklamo ng mga mangingisda na hindi sila makadaong sa Dalampasigan dahil pinagbabawalan ng mga resort. At ito naman dito, sapagkat napansin ko bakit ito ang pinili na sumunod, sapagkat maraming mga sumulat sa akin ng mga concern ng ating mga kababayan sa lugar na yan. Isa na dyan yung boundary ng Macarascas at ng Buenavista. Okay. Napag-usapan, napakatagal na pinag-uusapan yan sa Sanggunian. At pangalawa, yung problema ng ating mga kababayan dyan ng mga mangingisda, na yung kanilang mga bangka ay hindi makadaong sa Dalampasigan dahil binabawal ng mga resort. Meron Nakabakod tayong na. ordinansa patong hindi po pwedeng ipagbawal sapagkat yan po ay para sa easement po ng ating mga kababayan for recreation at lalong-lalo na po sa mga mangingisda. Maigi na lamang umano ay naroon ang anti-squatting unit dahil may national law at sila ang magpapatupad nito dahil bawal maglagay ng istruktura sa mga salvage zone at foreshore area, lalong hindi pwedeng pagbawalan na dumaan ang mga tao at ilagay ang mga bangka. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Meron po tayong ordinansa dyan, meron tayong national law, yung water code. Ang mabuti na lamang ay nandoon rin yung anti-squatting sapagkat sila po ang magpapatupad niyan. Bawal maglagay ng mga structure doon sa mga salvage zone at sa mga foreshore area kung wala kang foreshore lease. Pero lalong hindi mo pwedeng bawalan yung mga taong dumaan dyan at magpondo ng kanilang mga bangka. Ang sabi ng anti-squatting, sa particular sa lugar na yon, napadala na nila ng notice to demolish or vacate yung mga nagbako doon sa mga Dalampasigan. At hihintayin natin ang resulta niyan at susulat din tayo sa anti-squatting na sana hindi lamang dyan sa lugar na yan sapagkat marami pang mga lugar na namumroblema, lalong-lalo na yung ating mga kababayang mangingisda na binabawalan silang idaong yung kanilang mga bangka doon sa mga Dalampasigan na harap na mga private property. Mga kapuso, ini pong napakinggan ang tinig ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Ulit tumpakin niyo po mga orasan, mga kaibigan, ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 5:20 na ho ng umaga. Ganang umaga ho sa mga kapuso po natin, dyan po sa bahaging norte. Nag-ating pong lungsod at lalawigan. O hindi lang ho dyan sa barangay Buenavista. Diba? Ibang vice mayor, nakapader na nga. Diba? Dyan sa norte. Yung salvage zone, pinader na. Dapat makita rin yan ng city government. Dahil doon sa kanilang pagbili, hindi naman ho kasama yun sa binili nila. Pag-aari ho yun ng estado. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita sa naging panayam naman ni Engineer, sa naging panayam ng Super Radio kay Engineer Vergo Pinanggay,
na DICT Palawan. Aniya may mga ginagawa silang mga programa sa DICT tulad ng Cybersecurity at Digital Transformation Program at mga training sa mga stakeholders at digitalization sa mga local government unit. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. So far sir, sa ngayon no, marami tayong ginagawa sa DICT. Hindi lamang doon sa tinatawag nating free Wi-Fi for all program, bagamat marami tayong mga programa sa DICT. Meron tayong cybersecurity, meron tayong digital transformation ng mga programs, mga trainings na ginagawa sa ating mga stakeholders. Opo. Pati na rin yung tinatawag natin digitalization sa mga local government unit. Mukhang So sir, may maganda ito doon sa mga mga estudyante, mga nag-aaral at gustong palawakin pa yung kanilang mga kaalaman. May mga short courses kayo na ino-offer diyan ng libre, engineer, para sa cybersecurity at yung iba pa, engineer, sir? tama po yun, Sir Jun, no? Sa DICT, sir, meron tayong mga short courses, yung mga modules na pwedeng i-take ng ating mga students. Kahit yung mga natin, Sir Jun, yung mga nagtatrabaho na rin sa government. Mga kapuso, inyo pong napakinggan ang tinig. Dito pong si Engineer Vergo Pinanggay at DICT Palawan. Samantala sa kaugnay parihong balita, online lamang din naman ito na tinatawag nilang self-paced courses. Na pag natapos nila ay magkakaroon sila ng certificate tulad ng Cybersecurity 101 o responsible use of AI, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Tawag po natin dito is yung tinatawag nating self-paced courses na pwede na lang i-take online. Tapos pag natapos na lang yung module, pwede sila magkaroon ng certificate po. Ano-ano pong mga programs yun, engineer? Sir, baka interesado yung mga nakikinig ngayon na yung ilang mga magulang, mabanggit nila sa kanilang mga anak, sir? Actually, meron tayong Sir Jun, number one, yung pinaka madalas talagang i-take ng ating students, itong ating Cybersecurity 101. Meron din tayong yung responsible use of AI. So, meron tayong mga modules na pwede nilang i-take ng self-paced. So, marami pa, Sir Jun, pero most likely yun yung mga common na tinitake ngayon ng ating mga students. Alas 5:24 na ng umaga. Samantala sa cybersecurity naman ay pinupuntahan ng mga school at local government unit para magsagawa ng mga discussion ng responsibilidad sa paggamit ng social media online platform pang maging aware sa mga dapat iwasan, mga kapuso. Actually, sir, marami po, no? Itong cybersecurity na program ng DICT. So, ang ginagawa po natin is pinupuntahan natin yung mga schools, local government unit, and dinidiscuss po dito, Sir Jun, yung responsible use ng ating mga social media platforms. Ano po on how to properly navigate itong mga online platforms po natin para hindi po tayo mabiktima ng mga cyber attacks and cyber crimes-related incidents. So more on siya, Sir Jun, more on cybersecurity awareness para yung ating communities maging aware doon sa mga dapat iwasan online. Isa din dito yung mga senior citizens dahil sila ang karamihan sa mga natatanggap nilang report dahil sila ang pinaka-vulnerable ngayon para at least mabawasan ang mga cybercrime incident. More on awareness, no? So yung mga sector po, Sir Jun, na kinakandakan natin ang programa na to, so of course yung mga students, isa rin no, dito Sir Jun, yung mga senior citizen po natin. Kasi based doon sa
base sa data natin last year, no, mostly ng mga natatanggap nating mga reports dito sa ating tanggapan is yung ating mga senior citizen na mga na sector. So sila yung pinaka ngayon vulnerable. So that's why CBI-CT, kung pinupunta natin yung mga barangay, we conduct cybersecurity awareness for them para at least kung hindi man at least mabawasan yung ating yung mga cybercrime related incidents. Oho. And talagang mawala talaga. So, ngayong taon, Sir June, nasa pa lang tayo March na. So far ngayon, wala pa tayong reported incidents, but for last year na natin data, meron tayong mga nasa 10 to 15 reported incidents na involved po yung ating mga senior citizens. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig. Dito pong si Engineer Vergo Pinanggay ng DICT Palawan. Samantala punta na ho natin ang ating pong sports update. Ihahatid sa atin yan ni Super June Vicer Bantacudo. Para po sa detalye ng balita, pasok! Opisyal ng binuksan ang taunang Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2026 sa Sablayan Occidental, Mindoro kahapon, Marso 8 at tatagal hanggang ika-13. Aabot sa mahigit 4,000 ang kalahok mula sa iba't ibang delegasyon ng 5 probinsya ng Mimaropa. Bitbit ng bawat atleta ang determinasyon na makakuha ng medalya at magkwalipika sa palarong pambansa na gaganapin sa Agusan del Sur sa ikatlong linggo ng Mayo 2026. Samantala nung nakalipas na Imraad 2025, nagkampiyon ang delegasyon ng Puerto Princesa, pangalawa ang Palawan, pangatlo ang Oriental Mindoro, pang-apat ang Occidental Mindoro, pang-lima ang Calapan City, pang-anim ang Romblon, at panghuli ang Marinduque. At yan ating balitang sports. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Sports Update. Salamat, Super June Vicer Bantaculo. Kaya nga pala, doon po sa ating po mga kababayan na namumroblema dahil mahina ho yung signal ng kanilang telco. Kaya minado naman si Engineer Pinanggay, na talagang halos buong Palawan, ganon. Yung mga taga-norte, mga kapuso, simula nung dumaan ng Bagyong Tino, talagang hindi na ho tumino yung kanilang signal. Yan pa lang ho sa may bahagi ng Sibaltan sa El Nido, ganun na rin ho yung problema. Problema ng mga taga-Magsaysay, ganun din ang ilang bahagi ng Cuyo, ganun din sa Balabac. Dagdagan pa ng andap-andap na serbisyo ng kuryente sa kanila. Minado naman si Engineer Pinanggay. Pero yung problema, yan ho kanilang i-rekomenda sa NTC para maaksyonan, mga kapuso, yung problema na yan. Dahil yung ibang mga cell site natin nakakontrata o binili na ng isa pang kumpanya. Katulad ho dyan sa Magsaysay, may nakaabot ho sa atin. Ang ibang mga empleyado nga, pinantanggal na. Gwardiya na lang yung natira. At yung gwardiya, umiikot na lang. Yung ilang dalawa o isa. Dahil ang may hawak sa kanila, frontier na raw ho. Mga kapuso, muling sumayin nyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa ang tabayanan, mga kaibigan, ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Ayon ho sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 2 ng madaling araw, namataan ang binabantayang low pressure area na nasa labas ho ng ating pong bansa.
o sa labas ng par, ito'y nasa 1,000 468 kilometers silangan ng Northeast Mindanao. At malaki ang posibilidad o may katamtamang tsansa na maging tropical depression sa loob po ng 24 oras. Samantala mga kaibigan, amihan pa rin ang nakaapekto sa bahaging Luzon. Trap naman ang low pressure area nakaapekto sa Visayas at Mindanao. Ang buong Visayas ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil sa trap ng LPA. Ang lalawigan ng Palawan kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa amihan. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng malakas na hangin mula sa hilagang silangan na may maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang sa hilaga na may banayad hanggang katamtamang alon, mga kapuso. Alas 5:45 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, dating terminal building ng Puerto Princesa sa Barangay San Jose. Halos matatapos na, no ha? Isinailalim sa renovation at ginawang Integrated Government Services Extension Building, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Formal nang pinasinayaan na nagpamarang lungsod ang Puerto Princesa ang dating terminal building sa Barangay San Jose na isinailalim sa renovation at ginawang Integrated Government Service Extension Building. Sa nasabing pasilidad, ilalagay ang mga extension office ng ilang mga national agencies katulad ng LTFRB Palawan Extension Office at COMELEC Puerto Princesa at iba pang mga tanggapan. Maliban dyan, dito rin ililipat ang ilang programa ng City Mayor's Office katulad ng Oplan Linis, 911 at City Youth Development Office at iba pang mga opisina. Samantala, inaasahan naman umano sa pagsisimula ng operasyon ng gusali ay ang mas mataas na foot traffic sa mga kalapit na merkado na makakatulong sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Mga kaibigan, kayo'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala sa iba pang balita, kagawaran ng edukasyon sa lalawigan o sa rehiyon ng Mimaropa, magkakaroon ng bagong regional director base sa reassignment na kautusan ng Department of Education. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Meron pong detalye ng balita. Pasok! May lilipat na si Director Capulong, ano ho? At papalitan na siya ng bago. Bago na, yung pong magiging Regional Director ng Mimaropa ng DepEd. Ano ho? Pakinggan ko natin ang balita
Wala kay Super June Vicer Bantaculo. Super June, pasok! Naglabas na ng direktiba ang Department of Education para sa pagpapalit ng mga regional director kabilang ang rehiyon ng Mimaropa. Batay sa kautusan na may petsang March 6, 2026, mapapalitan na si RD Nicolas Capulong ng Region 4B ni Dr. Ronnie Malyari ng Region 3 at mapupunta naman si Capulong sa Cordillera Administrative Region. Epektibo sa lalong madaling panahon ang reassignment ng mga regional directors. Matatanda ang si Director Capulong ang kasalukuyang umaaktong School Division Superintendent ng DepEd Palawan mula nang matanggal sa serbisyo si SDS LC Barrios noong November 2025 dahil sa issue ng transfer at item for sale. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Sana magkaroon na rin ng bagong Division Superintendent na lalawigan ng Palawan. Nalipat na nga si Director Capulong doon sa Cordillera Administrative Region. Tama yung binabanggit nga ni Superintendent Lloyd sa Palay Adornado. Halos yan sila ay magkakasabay yung kanilang tenure, o yung kanilang serbisyo kailangan 3 taon, lipat na. So sana naabangan na kung sino yung babalik sa Palawan. Samantala mga kaibigan, nakapagtalaan ng 14 na kaso ng sakit ng malaria ang Puerto Princesa ngayong taon hanggang nitong buwan ng Pebrero. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Meron pong karagdagang balita. Pasok! Nakapagtala ng 14 na kaso ng sakit ng malaria ang lungsod ng Puerto Princesa ngayong taon hanggang nitong buwan ng Pebrero. Sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit, kabilang sa mga barangay na nakapagtala ng sakit ng malaria ay ang Napsan, Tinigiban, Luz Biminda, San Jose, Santa Monica, Kabayugan, Tagabenet, Siksikan, Bakungan at San Pedro. 6 sa mga naitalang kaso ng sakit ang walang travel history, habang 8 naman ang mayroong travel history. Samantala, wala namang naitalang nasawi sa mga tinamaan ng sakit na malaria dito sa lungsod. Ako, si Wilmar Abrera, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, kaso naman ng dengue sa Puerto Princesa at Palawan. Sumipa na sa mahigit 600. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa detalye ng balita, pasok! Mahigit 80 at isang namatay ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan mula sa nakalipas na linggo. Sa datos ng Vector-Borne Disease Program Mimaropa, may kabuang 643 cases ang Palawan at nasa 7 na ang namatay. Sa bilang na ito, nagdala ang Puerto Princesa ng 189 na kaso na may 2 namatay. Sinundan ng Nara na may 79 cases, Batarasa na may 57 cases, Rojas na may 51 kaso at isang nasawi. Habang may naitalang isang namatay dahil sa dengue mula sa bayan ng Colyon, Coron, Cuyo at Quezon. Nasa 48% na rin ang pagbaba ng kaso ng dengue kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 1,239 cases. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na meron namang kabuuan na 1,187 dengue cases at nasa 10 na ang nasawi. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, muli itong pakinig po mga orasan ang tamang oras sa Pilipinas. 8 minuto po bago sumapit po ang 6:00 po ng umaga. Samantala sa iba pang balita, nako, presyo ng krudo posibleng umabot sa mahigit 80 piso kada litro ngayong Marso. Kung magpapatuloy mga kapuso ang kaguluhan sa gitnang silangan, nangangamba ang Department of Energy na baka umabot na mahigit 80 piso kada litro ang presyo ng diesel ngayong Marso. Inilahat ni Department of Energy Oil Management Bureau Director Rino Abad ang naturang posibilidad sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs itong Biyernes, na ayon kay Abad, mas malubha umanong alitan ngayon ng Estados Unidos at Iran kumpara sa nangyaring digmaan sa Russia at Ukraine na nakaapekto rin sa presyuhan ng krudo sa world market.
Binanggit ito ng opisyal ng Department of Energy matapos itong tanungin ni Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng committee, tungkol sa magiging epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung hindi pa man titigil ito, ang bakbakan, maaring talagang malaking posibilidad na ngayong buwan na tumaas. Noong Biyernes pa lamang, Marso 6, ay may mga nagtaas na ng presyo. Kaya ngayong buwan, posibleng umabot ng mahigit 80 piso kada litro ang diesel at ang gasolina ay maaring pumalo sa 80 pesos kada litro. Yung diesel, mahigit. Yung gasolina naman ay pwedeng pumalo sa 80. Na ayon ho kay Abad, posible itong mangyari sa diesel kung hindi gagawin pa unti-unti o staggered ang ipapataw na dagdag sa presyo ng langis. Batay sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo sa world market, inaasahan na mga source mula sa industriya ng langis na tataas ang presyo ng langis ng 9 pesos kada litro. Yung presyo ng gasolina, 9 pesos kada litro at 19 pesos naman kada litro ang krudo at 31 pesos kada litro ang sa kerosene. Subalit hinihintay pa rin ang pinal na presyuhan sa araw ng Lunes o ngayong araw na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Itong Martes mga kapuso, Marso 3, nagdagdag ng 1.90 kada litro ang presyo ng gasolina o 90 naman kada litro sa diesel at 150 naman sa kada litro ng kerosene. Samantala mga kapuso, inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung pong pagpapatupad ng 4-day work week simula ngayong araw para sa ilang tanggapan ng pamahalaan. Sa video message ng Pangulo, hindi kabilang sa 4-day work week ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo tulad ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod dito ay natasan rin ng Pangulo lahat ng ahensya ng gobyerno na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo sa kuryente o konsumo ng kuryente at gasto sa petrolyo. Sinabi pa ng Presidente, pinagbabawal na mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kailangan tulad ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman anya sa mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa ng gitnang silangan, patuloy na makipag-ugnayan sa kanila o patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para mag-monitor sa kanilang kalagayan. Bagamat hindi niya kontrolado ang digmaan, kontrolado naman natin kung paano maprotektahan ang mga Pilipino at hindi rin ito pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng bansa. Naniniwala naman ang Pangulo na malalampasan ang pagsubok na ito sa pananampalataya sa Diyos. Alas 5:17 na ho ng umaga. Pamasahe sa tricycle sa Puerto Princesa posibleng tumaas dahil sa nakaambang pagsipa sa presyo ng gasolina ngayon linggo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Kinumpirma ni Ginoong Henry Villamor, ang Pangulo ng Tricycle Operators and Drivers Association Federation ng Puerto Princesa, na may inaasang pagtaas sa singilin ng pamasahe sa mga pampasaherong tricycle sa lungsod, bunso ng nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo dulot ng giyera sa Middle East. Sa panayam ng Superradyo kay Villamor, nakadepende sa pagtaas ng gasolina ang taripa, kung saan pumapatak ng 2 pesos ang dagdag singil ng pasahe sa kada 10 piso na taas ang presyo ng fuel. Sa impormasyon kay Toda President
President Villamor, 60 to 70 pesos na kada litro ng gasolina ay 12 pesos ang minimum na pasahe para sa 2 kilometro. 14 pesos naman kapag 70 to 80 pesos ang per liter ng fuel at kapag 80 to 90 pesos ay 16 pesos ang minimum na pamasahe. Samantala, naglabas naman ng resolusyon ang TODA Federation na humihiling sa city government ng Puerto Princesa na magkaroon ng fuel subsidy sa mga tricycle operators and drivers. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Balikan ko natin ang iba pa sa ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Umihiling na nag-fuel subsidy ang Tricycle Drivers Association o TODA dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y sa gitna na rin ng nakaambang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Ginoong Henry Villamor, tagapangulo ng TODA Federation sa lungsod, magpapalabas umano sila ng resolusyon para hilingin sa local government unit ang pagbibigay ng fuel subsidy sa tricycle operators and drivers sa siyudad. Samantala pagdating naman sa pamasahe, sinabi ni Villamor na meron naman umanong bracket sa taripa at depende sa presyo ng gasolina ang pamasahe sa tricycle. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mamaya nga po ay meron po kaming emergency meeting lahat ng TODA President. Mag-create po kami ng resolution requesting na sa local government na magkaroon ng fuel subsidy po yung ating mga tricycle operators and drivers. Usually po, noon cents lang. Ngayon medyo malaki ata itataas next. About naman po sa taripa natin sa permitrix po ng mga tricycle, naka-redeem naman po yung ating permitrix, naka-bracketing po yan. Depende po sa presyo ng gasolina. Doon din po yung pagtaas ng pamasahe. Mga kaibigan ng inyong pong napakinggan, ang tinig nito pong si Ginoong Henry Villamor, ang Pangulo ng TODA Federation sa lungsod. Samantala sa kaugnay na balita, inisa-isa naman ni Ginoong Villamor ang nakalagay sa fare matrix sa tricycle na depende sa presyo ng petrolyo. Aniya kapag 60 to 70 pesos ang kada litro ng fuel, ang minimum na pamasahe sa loob ng 2 kilometro ay 12 pesos. Habang kapag 70 to 80 ang kada litro ay 14 pesos ang magiging pagtaas o magiging pamasahe. Ano ho? Bawat 10 pisong pagtaas ng presyo ng langis ay 2 piso idadagdag sa pamasahe. From 60 to 70 po ang per liter ng ating fuel. Ang minimum fare natin for 2 kilometers is 12 pesos po. And then ang 70 to 80 po, ang cost ng fuel per liter is nasa 14 po. 80 to 90, ang per liter po ng fuel natin nasa 16. Ibig sabihin po, every 10 pesos po, ang increase ng fuel, mag-increase din po ang ating pamasahe ng 2 pesos po. Malaking perwisyo ho yan sa ating pong mga kababayan. Doon sa mga mananakay, mga commuters natin, ano ho? Dito po sa lungsod dahil wala rin magawa yung mga driver natin, mga operator ng tricycle. Malaking katipiran naman ho sa gasolina ang pagpayag sa mga tricycle na makatawid sa Baltan Street, Pa Fernandez at patungo sa Lagan Street. Ang kay Ginoong Henry Villamor, malaking bagay mano ito sa kanila sa TODA at mas mapapabilis umano ang kanilang paghahatid sa kanilang mga pasahero. Sa kabila nito, pinaalala naman ni Villamor sa mga kasamahan nito sa TODA na hindi buong araw ay maaaring tumawid sa mga kalsadang nabanggit.
malaki po itong bagay sa amin. Makakatipid po kami sa gasolina, hindi mapabilis po yung transportation namin sa aming mga pasahero. Although na may kaakibat po itong palaala sa mga kapwa ko tricycle driver, hindi po buong araw tayo ay po pwede mag-cross dyan sa Baltan, Fernandez, and then Fernandez Lagan. Paalala lang po, pinagbabawal po tayo mag-cross dyan simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. And then sa hapon po, bawal ulit tayo dyan, alas 4 po hanggang alas 7 ng gabi. So ingat po tayo dyan mga kapasada ko, baka dyan tayo magkaroon ng violasyon. Mga kapusong, inyo pong napakinggan at tinig pa rin ni Ginoong Henry Villamor, ang Pangulo ng Tuna Federation sa lungsod. Pilipinas, ang tamang oras, 10 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Nakabalik na sa bayan ng Rizal, Palawan ang 22 mga manging isda na nahuli sa bayan ng Malaysia. Ay kay Vice Mayor Maria Gracia Zabanta ng Rizal, Palawan, may mga tulong na manong ipinaabot at ibibigay sa mga manging isda. Ano yan, nagkaloob na ng mga kagamitan para sa pangingisda ang tanggapan ni Senador Erwin Tolpo. Habang ang lokal na pamahalaan ay magbibigay din ng tulong pinansyal at isa sa ilalim din umano ang mga ito sa stress debriefing. So far po, maayos po ang lahat. Napakabilis lang po ng mga naging proseso po sa tulong po ng ating Congressman JC. And then nakauwi na po sila dito sa atin sa bayan po ng Rizal. Dumating po yung buong team ni Senator Erwin Tulfo po. Nagbigay po ng mga kagamitan po para doon sa pangingisda po nila. And kami naman po, this coming Monday, magkakaroon po ng stress debriefing po para sa kanila and check up. At the same time po, sir, yung aming financial assistance para po naman doon sa ating mga mangingisda. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ang tinig na Vice Alcalde ng bayan po ng Rizal, Palawan, Vice Mayor Maria Gracia Zapanta. Samantala sa kaugnay na balita, hindi man ito ang unang beses ay kay Vice Mayor Zapanta na mayroong mga taga Rizal ang napunta sa Malaysia. Ano ito mano, ikalawang pagkakataon na ito ang nangyari, magkaiba lamang ang naging sitwasyon na. Dahil yung mga nauna, konti lamang, subalit nagdanas umano ito, ang mga ito ng pagkakulong at pagmamaltrato. Habang ito nangyari ngayon ay kabaliktaran sa mga nangyari nung una, yung mga nahuling manging isda, diyan po sa kanilang bayan sa bayan ng Rizal. Sir, ay parang pangalawa na po. Meron din po kami mga naunang mga kababayan noon, pero matagal na pong panahon. Yun po talaga yun sila, kunti lang, pero nagdanas po talaga ng pagkakulong, ng medyo may pagmamaltrato. Kaya po takot na takot yung pamilya kasi ano po yun kumbaga nalaman din po namin dito yun noon. Pero ngayon, kakaiba po ang kabaliktaran po lahat, kundi malaking bagay na nandun agad yung communication ng ating congressman dahil din nga po, sir, sa magandang ginawa niya before, yung at mga Malaysiano po noon na napunta dito sa Palawan, nung governor pa siya, ay pinauwi niya po ng maayos. So parang nangyari po, sir, ibinalik lang din po sa atin yung ginawa niya po dati. Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan, nagtinig pa rin ni Vice Mayor Maria Gracia Zapanta ng bayan ng Rizal. Samantala sa iba pang balita, matagumpay na isagawa ng Bureau of Fire Protection ang kick-off ceremony para sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Ayon kay Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, bilang sa isinagawa dito sa lungsod ang pagsasagawa ng roadshow sa isang mall dito sa siyudad para makita at ma-educate ang publiko sa kung ano ang trabaho at ginagawa ng mga tagapamatay sunog. At may iba pa manong mga aktibidad na gagawin ng Bureau of Fire Protection sa Puerto Princesa kaugnay sa Fire Prevention Month.
Tagumpay po kami nagsagawa ng kick-off ceremony nung ating 2026 po, no, na pinangunahan po ng ating provincial fire marshal at ganon din po ng ating city fire marshal at buong kabumberohan ng Puerto Princesa, no. At nung March 3 naman po nagsagawa po tayo ng Fire Square Roadshow diyan para sa community relation naman po ng ating mga kabumberohan, no. Diyan po dinaos po natin sa lungsod ng Puerto Princesa, buong Palawan, kabumberuhan po ng buong Palawan yun. Ang layunin po is para po makita, ma-educate po ang ating mga kababayan kung ano po yung trabaho, ano po yung mga layunin at ano po yung mga naging activity po ng ating lungsod ng Puerto Princesa na kabumberuhan po. Sa mga activities po na parating, nandyan po, no, patuloy pa rin po pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga barangay, no, at yung mga fire safety awareness seminar po namin na hinahanda din po sa ating community, no. Ganon din po yung ating isang programa po na Oplan Bandilyo, no, ang pag-iikot po sa mga barangay, no, at magbibigay paalala patungkol sa pag-iwas sa sunog po sa ating kabayan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Fire Officer 3 Raymond Horteliano, yung pong tagapagsalita ng City Fire sa Puerto Princesa. Samantala mga kapuso, sa kaugnay pa rin balita, may paalala naman ang City Fire sa publiko na nangangamba na baka maubusan ng produktong petrolyo o mas mahal ang mabili. Subalit base sa Fire Code of the Philippines, kinakailangang siguraduhin na maayos at magandang pag-iimbak ng produktong petrolyo. Dapat approve container din na umano ang dapat lagyan ng produktong petrolyo. Sa mga mag-iimbak naman ng petrolyo, dapat hindi man lalagpas ng 94 liters ang kanilang iiimbak. Paalala po sa ating mga kababayan, sa mga kababayan po nating nangangamba na maubusan o makaranas ng makabili ng mahal na produkto na petroleum, no? So pinapaalala po namin under sa ating Fire Code of the Philippines under Section 10 sa flammable and combustible liquid po natin, siguraduhin lang po nating maayos at maganda yung pagkaka-store po natin of container, no? Approved container po, no? Nakalagay po kasi doon na all flammable liquid shall be stored, handled, transported and used. For general requirements po natin is dapat po lahat ng flammable liquid at combustible liquid po natin shall be stored on approved container or tanks properly labeled with the physical properties of its content, no? Dapat po maayos. And sa ating mga kababayan, no, hindi naman po nagninegosyo, no, nais lang po mag-imbak. So sa mga residential occupancy with not more than 3 dwelling units with detached garage shall be stored flammable liquid up to maximum of 94 liters lang po. Huwag pong lalampas doon, no? Kung sakali po kayo kasing lalampas doon, mga sir, mga ma'am, no, maaari po tayong ma-inspection, no? Pwede po kayo inspeksyonin or pwede po kayo pagbawalin ng ating fire code po, no? Para po sa inyo rin pong safety. 18 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Samantala, sa iba pang balita, mahigpit ang inilabas na kautusan ng Department of Energy sa lahat ng oil companies at gasoline stations sa buong bansa na sumunod sa umiiral na fuel pricing rules upang maiwasan ang hoarding at hindi otorisadong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna na nakaambang pagtaas ng oil price bunsod sa sigalot na nangyayari diyan po sa gitna ng silangan. Ito'y bilang pagtugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan pinaiigting din ang monitoring sa tulong ng Department of the Interior, Local Government at Philippine National Police. Na ayon ho sa Department of Energy, patuloy nilang babantayan ang galaw ng presyo sa mga gasolinahan. Nangyayari ba dito sa Puerto Princesa? Upang matiyak na hindi maabuso ang mga motorista
at mga consumer. Samantala, nung nakalipas na linggo pa lang, mayroon ako mga nagrereklamo, mga kapuso sa iba't ibang bahagi ho ng ating pong bansa na tumaas na ang presyo ng produkto sa kanila na dapat itataas Martes pa o bukas pa ho. Dapat yung pong pump price range ng mga produktong petrolyo hindi ho magbabago. Dito lang dapat agre-range ng 53.70 sabi ng DOA hanggang 70 pesos. O 76.50 sa gasolina. O 50 hanggang 71. At sa crudo naman 49 hanggang 66.59. Sa kerosene 78.90. Oh, nako, abot ng 99.89 kada litro. Paalala ko ng Department of Energy na mahigpit na pinagbabawal ng hoarding at iligal na bintahan ng produktong petrolyo nasa ilalim po ng Batas Pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865. Ang sino mang lalabag sa naturang batas ay maaari mapatawan ng kaukulang parusa at kanselasyon ng kanilang permiso o kanilang permit para mag-operate. Sana ho ay patutupad po yan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ho ng Palawan. Dahil ang kaakibat pala niyan ng kaagapay, natututok ho dyan, hindi lang ho Department of Energy, kasama DILG at Philippine National Police. Kailangan hindi ho matutolerate yung pong mataas na presyo ng produktong petrolyo na dapat itataas yan sa Martes pa. Imposible naman ako'y nagtataka, ha? Bakit madalas pag may anunsyo na tataas, kinabukasan tataas kaagad yung presyo ng produktong petrolyo dito sa atin? O si mapampanig ho ng bansa, wala bang mga nakastocks para ho dyan? Imposible naman. Dami nating mga gasoline station. Mga kapuso, tayo ay nakikipag-ugnay na sa Pag-asa Station. Update muna ho tayo sa lagay ho ng ating pong panahon. Mayroon pong binabantayan na low pressure area na nasa silangan ng northeastern ng Mindanao. Na unti-unti na ho naka-apekto, mayroon pong mga pag-ulan dyan po sa silangang bahagi ng Visayas at ganun din ng Mindanao. Posible daw ho maging tropical depression sa loob po ng 24 oras. Maki-update ho tayo mga kapuso sa Pag-asa. Saglit lang, hinihintay lang ho natin kung sino po yung ating po makakaugnayan. Walang sumasagot, nagre-ring lang daw ho sa Pag-asa. Mukhang na-busy sila. Pero ganun pa man mga kapuso, ingat na lang sa ating pong mga kababayan, lalo na dyan po sa bahagi ho ng Visayas. Laking perwisyo itong sigalot na ito, dyan po sa gitnang silangan.
Alam nyo naman, pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, nagkakaroon po ng domino effect. Ano ho? Kawing-kawing, apektado na. Umpisa sa mga pangunahing bilihin. Kaya kinakailangan akong gumalaw ang ating pong gobyerno na mabawasan yung pinatutupad na excise tax para kahit papano ay hindi naman maging kalbaryo sa ating pong mga maliliit na mga kababayan. Mataas man ang presyo ng produktong petrolyo, hindi ho masyadong iindahin ang mga maliliit o mga nasa laylayan ho nating mga kababayan. Inulit ho natin, mayroon pong babala, mayroon pong paalala ang Department of Energy sa lahat ng gas stations na magpapatupad ng advance price hikes sa kanilang mga produktong petrolyo. Dahil ayon ho sa Department of Energy, posible kayong pagmultahin yung po mga oil companies at mga retailers na magpapatupad ng taas presyo na wala pang anunsyo mula sa tanggapan ng Department of Energy. Kaya mayroon din ho silang panawagan sa mga law enforcement agencies ho natin, ang Philippine National Police, para ho dun sa pagpapalakas at pagbabantay na gagawin doon po sa pinatutupad na price monitoring ng ating pong gobyerno para maiwasan yung tinatawag na profiteering o pananamantala ng ilang mga gas stations. Hindi lang ho dito sa Palawan, hindi lang ho sa Puerto Princesa, bagkos sa buong bansa. Sa Kamaynilaan, sila nagsasagawa talaga ng inspeksyon itong Department of Energy. Pero dito sa atin, wala namang tanggapan ng DOE dito. Dapat ang gagawa niyan, DILG at ganun din ang Philippine National Police. Walang sumasagot sa Pag-asa Station. Mga kapuso, so doon po sa ating pong mga kababayan, yung pong mga negosyante pong nasa industriya ng ito pong produktong petrolyo, ialalahanin ho natin yung pong babala ng Department of Energy. So posible hong mahaharap tayo yung mga motorista at fuel consumers sa pinakamalaking dagdag presyo ng produktong petrolyo sa susunod hong linggo. Doon sa pinakahuling inilabas, posibleng umabot pala ng 11 hanggang 13 kada litro itataas. 22 hanggang 24. Yan ho yung pagtaya, pero may isa sa pinalhuyan ngayong araw. Sa kerosene, 33 hanggang 36 pesos ang posible hong itaas. Mas lalo hong titindi ang kalbaryo na dinaranas ho ng ating pong mga ordinaryong mga kababayan.
At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Lunes, Marso 9, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan, mga kapuso. Ako po ang inyong kapuso, ang Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod po sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.